Atin pong awitin ang salita mo'y ilawan. Song, ang ating pong theme song, The Family of God. The Family of God. Family of I'm a part of the family of God. I've been watching the fountain. The
Naninihan ko po ang bawat isa na tayo po yumuko sa ating panalangin. Dakila naming Ama, Diyos na mahabagin, mapagpala sa bawat isa na kung saan patuloy po ang inyong pong biyaya. At ngayong gabi, napaganda po ng aming pong kasilayang panahon na hindi po umuulan. Narito po ang aming mga kaibigan, muli makikinig ng inyong pong mga turo at lalo-lalo po Panginoon, ma-apply po namin ito sa aming pong buhay as a family of God. Pangunahan niyo po ang aming pong magiging speaker at ang mga sumusunod mga programa na kung saan aming pong mapapakinggan. Ito pong aming kasasalamat kahilingan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ayan, tayo po ay umupo na. So, meron na po tayong ilang gabing natira. Uy, 2 na lang. So, ito po ay pang-5 na gabi. So, sino po ang nakakompleto na ng 5 nights? Uy, marami. Ay, yung iba, ilang gabi? 4 na gabi. 3. 2. 1. Okay. So, tayo po ay patuloy na makikinig. So, habang po tayo ay inaasam itong programang ito. Inyo pong napapansin talagang napakalamig, ano? Kahit na masasabi po natin ang ibang klima dito po sa ating lugar, sa ibang lugar naman po ay napakainit. So maswerte pa rin po tayo dahil nakakaranas po tayo ng parang bagyo. Oh, di ba? Okay. So ang ating po mga kabataan ngayon, ang mga kids ay mag-aawit po. Sila po ang magbibigay ng awitin para po sa Panginoon. Okay? Tatawagin na po natin sila, mga kids. Sila po ay aawit para po sa ating Panginoon. Si Bruno, lipat ng doon. Hindi, gabay nila. Mga magulang
kapatid, bago daw po magsalita ang ating butihing pastor, tayo muna ay mag-question and answer. Okay. Sa mga nandirito po ng ilang gabi na, marami na po tayong naging topic. At ang tanong natin, unang tanong sa ating mga magulang, ano ang topic na binigyan diin kagabi po ni pastor? Ano ang title ng ating, nataas na Nanay Susan? Pagbigyan muna natin yung iba, yung mamaya. Pag wala nakasagot si Nanay Susan. Okay, dun muna sa ating mga kaibigan. Ano po ang title ng ating topic kagabi? Ano nga ba? Sabi, ano nga ba, pastor? Ang topic natin kagabi? Ayan, okay. Ang pamagat ng topic natin kagabi ay maging mabuting kapitbahay. O, sige. Okay, pwede na sumagot. Parang nahihiya po ba kayong sumagot? Medyo okay. Ang tanong, kasunod na tanong, ano daw? Mayroon pong 4. Siguro madami pang ibang bagay. Pero may ibinigay lang po si pastor kagabi na 4 na mga karaniwang inirereklamo ng kapitbahay. Si tatay. Ayan, basura. Tama. Nagtatapo ng basura sa harapan ng, hindi nila inilalagay sa harap ng bahay nila. Inilalagay ay sa katabi ng, sa kapitbahay. Meron bang nagawa nun dito? Parang wala naman, ano? Wala naman. Okay, ano pa? O, si tatay. O, si ate. Okay, ang sagot ay, wag daw pagchismisan ang kapitbahay. Okay, ano pa? Ayan, wag masyadong magpatugtog ng malakas. Meron ba nagpapatugtog ng malakas dito? Ay, mababait. Meron? Opo daw, sabi ng mga bata, yung mga nanay walang masagot. May okasyon. At saka ang sabi din sa topic kagabi, pwedeng magpatugtog, magpapaalam lang sa ibang kapitbahay na, ay, ako'y may pa-party bukas, invited ikaw. Ayan. Ibig sabihin, parang mababait ang taga-Balimbing ah. Okay, mababait nga talaga. Okay, ano pa? Ano pa daw po? Ilan ang may premyo? 1, 2, 3. Sino pa po ang nakakaalala? Nanay, kayo po, may naaalala kayo na reklamo ng kapitbahay? Nakalimutan nila ang number 1. Siguro walang ganun talaga dito. Very good talaga. Ano kayo yung pinakauna? Ha? Ay, tanda pala. Madamot. Wala talagang madamot sa Balimbing. Okay. Kung merong mga nirereklamo, ang tanong natin ngayon, ano daw ang dapat gawin bilang isang mabuting kapitbahay? Kanina puro reklamo. So tayo, kapitbahay din tayo ang turing sa atin, pero tayo may kapitbahay din. Ano dapat ang gagawin natin para maging mabuting kapitbahay o mga hakbang? Maging mabait tayo. Ayan, maging mabait. Kabaliktaran ng pagiging madamot. Maging mabait. O ano pa? Nanay Susan? Parang yun din yun na, mabait at mapagbigay. Madami kasi ang mabait, pastor, parang nandun lahat ng ugali pag mabait. O ano pa po? Sinabi na ni ate kanina, huwag pagchichismisan. Ano po? Ano pa? Ayun, ang daming tanda ni Nanay Carmen. Maggawang gawa. Okay. Ito po ang tanong, mayroon kayong nag-take note? Kasi sa bawat pag-uusap po natin o topic ni Pastor, mayroon siyang ibinibigay na text na nagmumula sa Bible. Lahat po ng ating inilecture dito ay nakabase po sa Biblia. Na ang tanong nga natin last time, ito ang pinakamadaming klase ng aklat na binibili, ang Bible. Okay, saan kaya makikita ang nakasula sa ang book of the Bible na huwag kayong makikisama sa taong makatiang? Tama, alam natin dahil pagchismisan ng topic natin kahapon kaya dila.
Saan po ito matatagpuan? Kahit yung book lang, kahit wala ng chapter, wala ng verse, kasi ito po yung importante na alam natin, kasi ito po ay, para alam natin, ay, haka-haka lang naman yata ni Pastor, wala naman nakalagay na ganyan sa Bible. Meron po, saang libro ng Biblia ito matatagpuan? Meron kayang makakasagot? Saan po? Hindi po Genesis, hindi. Dodoblehin ka ang premyo dito. Mayroong cash. Kasi importante ang Book of the Bible. Kasi lahat po ng pinag-uusapan natin ay nakabase po sa Bible. Saan po? Hindi po Genesis? Hindi po. Sige, pagbibigyan ko na kahit yung kasama natin sa church. Hindi, nako, patay. Tandaan po natin. Old Testament, Old Testament. Ito po ay matatagpuan natin sa Old Testament. Walang magbubuklat walang magbubuklat. Sa Tagalog po, hindi nga Joshua mga bata. Sa Tagalog po, nagsisimula sa letter K. Sa K. Sige, isipin niyo po. Lucas. Magbibilang lang ako ng 3, bibigyan ko ng 50 pesos ngayon. 1. Hindi nga Lucas ang ingay mo. 1. Sino nakasagot ng kawikaan? Okay. Yan po ay matatagpuan sa kawikaan. Alam niyo po ba na ang libro ng kawikaan ay puno ng, hindi ba sa lawikain? Ha? Karunungan, ito po ay sulat ni Solomon ba? Ni Solomon. Mga kapatid, marami po tayong mababasa sa Proverbs in English na ito po yung mga kawikaan. Kumbaga sa Pilipino, yung mga, hindi sa lawakin, yung mga kasabihan. Parang kasabihan. Kaya po pag binuksan nyo, Kawikaan 2019, makikita nyo po dyan na hindi dapat tayo nakikisama sa makakatiang dila. Ayan. Parang bata. Siguro may nag-coach kay Wilfred. Yung nag-coach kay Wilfred siguro. Okay. So, huwag niyo pong kalimutan yung pong tungkol sa pagiging chismosa o pagiging mabuting kapitbahay o lahat ng mga dapat gawin. Lahat po yan ay nanggaling at nakabase po sa ating banal na kasulatan. Okay. So, ipagpapatuloy na po natin ang ating mayroon pang isang na kung saang Book of the Bible, pero bukas na uli, Pastor. At baka maubusan ka po ng oras. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At nawa po ang mensahe ngayong gabi ay atin muling mapakinggan. At huwag nating kalimutan. Ito po ang panahon para kay Pastor. Salamat po sa inyo pong pakikinig sa gabi-gabi. At meron po kayong naisasagot sa atin pong question and answers. Ito, mic test. Check. Okay, mas malakas pala ang boses natin yan kaysa sa akin. Kasi paghawak ko ng mic ay parang ang hina ng aking boses. Ano po? Okay, so tayo po ay magpapatuloy sa atin pong ika-5 gabi sa atin pong pag-aaral sa lugar po na ito. At ito nga po ay 7 gabi na pag-aaral may kinalaman po sa pamilya. So, meron pa po tayong natitirang 2 huling gabi at sana po ay tapusin po natin ito hanggang sa ika-huling araw o ika-huling gabi ng atin pong pag-aaral po sa lugar po na ito. So, pag-aaral at mga payo sa pamilya. Yan po ang atin pong pinag-uusapan. Sa kalagayan po ng atin pong sangbahayan, sa panahon po natin ngayon, ay ito po yung mga ilang kalagayan na nangyayari sa loob po ng pamilya o sa loob po ng tahanan. Maaring hindi kayo o maaring kayo o maaring ang inyo pong kapitbahay o sa ibang mga tao na babalitaan natin ang mga sitwasyon po na ito. Aside po dito, may mga tatay na mas inuuna ang barkada kaysa sa pamilya. So meron pong mga ganyan na kalagayan na pamilya ngayon. Kaya atin po itong sinusubukan na ito po ay ayusin o mabigyan ng payo ang atin pong mga pamilya. Kaya lang sa pag-invite namin, kahit maganda naman yung aming intention at layunin sa
pag-aaral ay marami pong mga pamilya ang siguro ay maayos ang kanilang kalagayan. Kaya ayaw nilang makinig sa mga ganitong klase po ng paalala at seminar. So ngayong gabi, ito nga po yung mga kalagayan na nakita ng mga survey na sitwasyon sa ilang mga pamilya at kadalasan daw po ay nangyayari po ito sa loob po ng tahanan. So may mga tatay na mas inuunang barkada kaysa sa pamilya. Yun bang sa halip na ibibigay na natin sa pamilya, yung ating ipapangbisyo ay napupunta pa sa barkada at yun pa ang inuuna. Pangalawa, may mga magulang na maagang iniiwan ang kanilang mga anak dahil namatay sa sakit. Meron naman ganyan. May mga magulang na bata pa lang ay namatay na sa sakit. Maagang naiwan yung asawa at mga anak. Meron din naman pong ganyan. Ano po? At may mga mababait na magulang. Subalit tinanggihan ang relihiyosong natutunan ng anak at mas pinili na mamuhay na wala ang patnubay ng Biblia. So yung pangatlo po, ito po ay sitwasyon naman sa isang pamilya na may mga magulang na mababait naman. Maayos naman sila makisama sa kanila pong mga kapitbahay, sa kanilang kaibigan. Ano po? Subalit, nang ang kanilang anak ay mabalitaan na pumupunta sa born again, pumupunta sa baptist, umaattend ng Bible study, ay pinipigilan po ng magulang. Ayaw papuntahin, ano po? At mas pinili nila na mamuhay na walang patnubay ng Biblia ang kanilang mga anak. May mga magulang na ganyan, ano po, mas gugustuhin pa nila ng kanilang mga anak ay naandun sa barkada, nakikipag-inuman, kaysa umattend sa mga relihiyosong programa. Ito naman ay sa mga bata. May mga bata na ninanakawan ang magulang. So may mga ganyan na rin daw pong kabataan. Dito nga po sa Balimbing ay sabi nga natin dyan, salamat sapagkat yung mga problema natin binabanggit ay hindi masyadong problema dito. Ano po? Wala siguro ang kapitbahay na nagtatapon ng basura sa harapan ng kanila pong mga kapitbahay. At wala rin yung masyadong siguro kwentuhan lang, pero wala naman siguro yung masyadong chismisan, ano po. At ano yung isa pang problema? Ayan, wala naman siguro po dito madamot na kapitbahay, ano po. Kung nagdadamot man ay siguro sa minsan o sa ibang kadahilanan. Minsan ay sa utak lang nung pinagdadamutan, madamot yung kapitbahay. Pero actually ay may dahilan kung bakit hindi napagbigyan. Minsan kasi pag ayaw po tangin, madamot na agad ang tingin. Hindi naman po ganun ang ibig sabihin ng atin kung pinag-uusapan. Ano po? Okay. So, dito po, meron namang may mga pamilya na hindi na masyadong nag-uusap. May mga pamilya daw po na hindi na masyadong nag-uusap sa loob ng tahanan. Ang nangyayari na lang, yung tatay nanonood ng TV, nanonood ng basketball o boxing. Yung nanay ay naglilinis ng bahay. Ano po? Okay na, pagkatapos maglinis ay nagsiselfone na rin. Yung mga anak, ganun din, nagsiselfone na rin, nag-ML, naglalaro ng kung ano-ano, at hindi na sila masyadong nag-uusap. Okay, so may mga pamilya na ganyan po ang kalagayan. Meron naman, may mga inggitan sa pagitan ng magkakapatid. Meron din naman pong ganyan, magkakapatid na nga, ay nag-iinggitan pa. Ako po ay nalulungkot sa ganito. Ano po? Dahil kami pong magkakapatid, parang hindi namin kayang maglamangan bilang magkakapatid. Ano po? Halimbawa, pamanahan po kami ng lupa ng aming magulang, hindi namin kayang maglamangan. Pero ang tataka ko, may mga kapatid na nagpapatayan pa dahil sa lupa. Nagpapatayan pa. So taka ang mga ganitong kalagayan. Dapat po, yung ating po mga kapatid, at lalo't kadugo natin yan dapat ang unang-unang nagdadamayan. Ano po? Yan dapat ang nagmamahalan. Dahil kadugo nyo yun eh. Minsan, may pagkakataon na yung hindi pa kadugo natin ang tumutulong po sa atin. At yan naman po talaga ang kalimitang nangyayari. Kaya nga sabi ko, mahalaga talaga ang kapitbahay eh. Mahalaga talaga na tayo po ay close sa ating pong community. Kilala tayo na tayo ay mabuting tao. Bakit? Bandang huli, sila po ang tutulong po sa atin. Yung bang kapag tayo po ay may sakit, halimbawa tayo po ay nagkasakit,
Hindi yung sasabihin ng ating kapitbahay, ay, yamo na yan, buti nga, nagkasakit yan. Ang sungit-sungit niyan, ang damot-damot niyan. Ano? Hindi yung gano'n na sasabihin ng kapitbahay. Kundi ang sasabihin ng kapitbahay, kundi ang magiging response nila, nakakaawa naman, tulungan natin, dali natin sa ospital. Kumusta na kaya si ganito, si ganyan? Maayos na ba siya? Dapat po ay gano'n ang response ng ating pong mga kapitbahay. Okay. Marami tayong kaibigan sa ating pong paligid. At sabi dito, may mga murang edad na naaabuso. Yan po ay madami po sa ating panahon ngayon. Madaming krimen ng mga bata. Nung nakapanood po ako ng investigador, nung buhay pa si Mike Enriquez, mga bata po, dinadala sa gubat. Ako po ay nalulungkot at talagang ako po ay nangingilabot sa ganito pong klase ng pangyayari. May mga murang edad na naabuso. Ano po? Kaya nga po, ang ating pong mga magulang, babantayan po lagi natin ang ating pong mga anak. Huwag natin ipagkakatiwala kung kani-kanino, kahit pa yan ay kapitbahay, kakilala, huwag nating ipapasta-basta ipagkakatiwala, kundi alagaan po natin dahil tayo po ang magulang niyan. Okay. At atin pong babantayan. Yan daw po ang kalagayan ng pamilya sa atin pong panahon ngayon. Ngayon, pag-usapan po natin ngayon pong gabi, ang pinakamagandang regalo sa pamilya. Kung kayo po ay magre-regalo sa inyo pong anak o bilang mga magulang, ano kaya ang pinakamagandang regalo na atin pong mariregalo sa kanila? Sa palagay po ninyo, pinaka-the best, talagang mas kailangan nila. Sa palagay ninyo, may makakasagot po kaya? Pagmamahal. Pagka nasagot yung pinaka-the best na nasa aking isip, hindi ko man kayo pinanguhula. Pero pwede nyo pong may sagot yun dahil yun po hindi kailangang hulaan. Yun po ay isang bagay na talagang the best na regalo para po sa atin pong mga anak. Kung may makakasagot ngayon, mayroon po akong dito, 100 pesos. Sige, bigyan natin. Pagmamahal, ano pa? Pag-alaga, Bible. Respeto. Gabay. Pag nasagot po ay talagang yung nasa isip ko po pwede naman yung mga yan, tama yon. Pero yung nasa utak ko ang isasagutin nyo, kahit ma-highlight lang, kahit hindi eksakto. Sige po. Pagiging mabuti, ano ba? Ano ang pinaka-the best na regalo? Na may regalo niya sa inyong mga anak, bukod sa pagmamahal, bukod sa pag-aalaga. Ano pa? Po? Okay, edukasyon. Sino pa? Meron pa? Pag-aaral na salita ng Diyos. Hindi pa rin. Sorry. Hindi pa rin. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay yung pag-aaral ng salita ng Diyos ang kasama yan sa by the way, dalawa pala yan. Kasama yon. Pero pag may nakasagot nung una, hati na lang po kayo kung may makasagot nung una. Sige po, dalawa kasi yan eh. Pero yung nasa unang sagot ang nasa isip ko. Kasi yung po'y mahalaga din. Okay. May nakasagot po ba na related sa sagot ni nanay? Oras? Ano pa? Pagbibigay ng buhay. Okay. So, malapit na yon. Ate Susan at kay ate. Mamaya, pag-ano nyo na lang. Hindi naman maganda na ibibigay ko ng harapan sa inyo. Okay, pagatian nyo na lang po mamaya ha. Ang pinakamagandang regalo na ibibigay natin sa pamilya ay ang number 1. Napakahalaga po nito. Ang tayo po ay maging malusog. Gaano ba kahalaga na tayo po bilang magulang ay maging malusog? Bakit natin nasabi na ang pagiging malusog ay napakahalaga na regalo at pinakamagandang regalo natin sa atin pong mga anak? Una po, mga minamahal ko po mga kapatid, kung bakit ito ay the best, talagang kailangan natin maibigay sa ating mga anak. Dahil pag kayo po ay may sakit, hindi nyo po mabibigyan ng magandang edukasyon ang inyong anak. Paano kayo makakapagtrabaho kung kayo po ay may sakit? Paano nyo maaasikaso at mabibigyan ng pagkain ang inyong asawa, ang inyong anak, pambaon sa school, kung kayo po ay sakitin?
Di ba? So, ang pinakamahalaga po, dapat number one, iniisip po natin na tayo po ay dapat maging malusog. Dahil ito po ay para sa pamilya. Ngayon, kung ikaw po ay may sakit, ang sakit na tinutukoy ko po, hindi po virus. Ang lagnat, ang ubo, sipon, virus po yan. Ang sakit na tinutukoy ko, pag kayo po ay may cancer na, pag kayo ay diabetic na, high blood na, so marami na kayong nararanasang sakit na nangangailangan ng malaking halaga para ito po ay magamot, ay ano po? Ito po ay nakakaapekto sa atin pong kalagayan sa buhay, at kapag ka tayo may sakit na, ay marami po tayong hindi magagawa sa loob po ng tahanan. Nasa halip, mga kapatid, kasama po tayo dito, nasa halip, nasa pamilya sana, sa bigas na sana maibibili, yung ating ipinambili ng gamot ay napunta pa sa sakit. Pero kung inalagaan natin ang ating sarili na maging malusog, yung ating kikitain, makakapagtrabaho tayo at madadala pa natin ito sa ating pong pamilya. Buong buo yung ating kikitain. Pero kapag tayo po may sakit, ay di yung kinita ng ating asawa, mapupunta pa sa atin kasi hindi naman po tayo makapagtrabaho. Okay, so ang tinutukoy ko po dito ay ano po ha, hindi ko sa mga may edad na at nakapagpaaral na ng anak. Yan, ang tinutukoy ko po dito, tayo po ng mga bata-bata pang magulang. Mga bata pang magulang, sikapin natin na tayo po ay maging malusog, maging healthy. Dahil ito po ay napakahalaga. Pag tayo namang mga anak, may trabaho na malaki na, at ang ating mga magulang ay nagkasakit, sikapin natin. Huwag natin kalilimutan ang ating magulang na bilhan natin ng gamot at tulungan na sila po ay makarecover. Okay, so yan, nasayo nga po dito, yan po ay pinakamabuting regalo na natin sa ating pamilya, bagaman walang pamilya dyan, ganun din sa atin pong sarili. Regalo na rin po natin yan sa ating sarili kapag tayo po ay walang karamdaman. Dahil sa panahon po natin ngayon, marami pong mga tao ang nagkakasakit dahil po sa tinatawag po nating paninigarilyo. Ayan, marami pong nagkakasakit dahil sa paninigarilyo at marami din pong namamatay. Sa ngayon po sa pag-aaral, ang namamatay po sa paninigarilyo araw-araw ay umaabot ng 1,300 araw-araw dahil po sa paninigarilyo. Kaya tayo po, para tayo po ay maging healthy, dapat sa mga magulang natin, iwasan natin ito dahil ito po ay talagang tayo po ay magkakaroon ng sakit kapag ginagawa po natin ito. Marami pong mga naninigarilyo ang namatay na bata pa lamang. So bata pa lang sila, namatay na sila dahil ginagawa po nila ito. Sa panahon natin ngayon, ang daming mga bata naninigarilyo na. Opo, naparami mga bata naninigarilyo na sila, napakabata pa. At hindi lang bata, maging mapababae, sa panahon natin ngayon ay naninigarilyo na rin. Marami na rin mga babae ay naninigarilyo. Pero may kapalit na sila dyan. Ano po, yung vape ang ginagamit nila. So pinag-aralan ko rin yan tungkol sa vape. Yan din daw po ay hindi po healthy sa atin pong katawan. Okay, so marami na pong mga gumagawa niyan. Gaano ba ito kadelikado sa atin pong katawan? Pag-usapan po natin. Okay, so pasensya na po at nagkakaproblema lang sa ating pong presentation. Pero tayo po ay dadako ngayon sa panunood kasi ito po ay video presentation na akin pong inihanda, kaya atin po itong panunoorin.
May nakakonect po ba sa atin pong Bluetooth? So, pagpasensyahan nyo na po at kailangan po talaga natin more on video presentation po ang atin pong pag-uusap ngayong gabi. So, yun nga po, pinag-uusapan po natin dito na tayo po ay dapat na maging malusog. Dapat tayo po ay ingatan natin ang ating sarili at ito nga po ay napakahalaga. Kaya nga po, sa ating pong pag-usapan ngayon, titingnan natin yung mga pagkain at mga inumin na maaaring makapagdulot sa atin o makapagbigay sa atin ng karamdaman. So dito po sa ating pong panunuorin, sa ating pong video presentation, pinapakita dito yung dulot, masamang dulot at epekto ng paninigarilyo. Paus ng boses, biglang pagbaba ng timbang, pananakit ng buto at sakit ng ulo. Ito ang mga sintomas ng lung cancer. Minsan binabalewala ito pangmatagalang ubo na may kasamang dugo, mabilis hingalin, pamamalat o pamamaos ng boses, biglang pagbaba ng timbang, pananakit ng buto at sakit ng ulo. Ito ang mga sintomas ng lung cancer. Minsan binabalewala ito ng iba kaya lumalala na lang hanggang sa humantong sa kamatayan. Ayon sa grupo ng mga medical oncologists, paninigarilyo ang pangunahing dahilan ng lung cancer sa Pilipinas. 70% ng mga may lung cancer ay mga naninigarilyo ng walang tigil at ng matagal ng panahon. We are losing around close to 1.8 to 2 million deaths worldwide because of smoking alone. Kaya napakalaking bagay talaga yung awareness natin na mahuli yung lung cancer at an early stage at kung maaari na preventive. Kasi mas afford ng ating bansa yung prevention. Kasi pag umabot sa mga treatment, expensive, mahal na usapan. Pero kahit hindi naninigarilyo, posible ring kapitan ng sakit dahil sa second-hand smoke o nalalanghap na usok mula sa mga naninigarilyo. Maaari din itong mamana lalo na kung may history ng lung cancer sa pamilya. Ayon din sa mga eksperto, lung cancer ang pangunahing uri ng cancer na pumapatay sa mga Pilipino. Kaya't pabor sila na paigtingin pa ang pagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar sa bansa. Pabor din sila sa rekomendasyon ng United Nations na taasan sa 21 taong gulang ang mga papayagang makabili ng sigarilyo, maging ang tuluyang pagbabawal ng pagbebenta ng tingi-tingi sa mga sigarilyo sa bansa. Na yung risk ng smoking sa pag-cause ng lung cancer, mas tumataas talaga dun sa duration ng paninigarilyo. So mas mahaba yung paninigarilyo at mas maraming sinisigarilyo, yun yung tinatawag namin na pack years. Kung ilang packs, i-multiply mo siya kung ilang years. Mas bata sila nag-uumpisa, mas madali silang Ayan. So, ang paninigarilyo po ay hanggat maaari, ito nga po ay mas maganda kung ito po ay may iwasan ng sinumang tao dahil yan po ay nagdudulot ng iba't ibang mga sakit. Okay, so sunod. Ang sabi po dito, noong ako po ay nagtanong sa isang tindahan, sa karap naming tindahan, ito pa ay nung nakaraan pang taon, ano po, hindi pa ganun kamahal yung stick ng sigarilyo. Ngayon po ba ay ganyan pa rin? Mas mahal na po, ano po? So dito lang tayo, kung magbe-base lamang po tayo dito sa isang stick ng sigarilyo na ang presyo po niya ay 4 na piso. Ang isang stick ng sigarilyo at ang isang tao po ay makakabili
at gagamit ng 10 piraso per day ng sigarilyo ay sa buong araw, makakagastos po siya ng 280. Yun po ay sa murang halaga, sa 4 pesos. Pero ngayon ay mahal na po yan. Ano po? At ang magagastos po niya sa isang linggo ay 1,120. Tingnan po natin yan ha. Kung yan po ay dinala po natin sa pamilya, ay talagang may pakinabang at mapakinabangan po natin itong 1,120. Hindi naman po ito napapansin masyado ng mga taong naninigarilyo. Pero ito'y malaking halaga, ano po? Pero ang nangyari ay ginagamit pa ng tao para sirain ang kaniya pong katawan at ang kaniyang kalusugan. So sa loob po ng isang taon ay aabot po ito ng 13,440. Ako po, hirap na hirap akong mag-ipon ng ganyang halaga sa loob ng isang taon. Ano po. Pero kung iipunin pala ito, yung sa naninigarilyo, inilagay na lang sa alkansya, sa isang taon ay makakaipon siya ng 13,000. Noon yan, ay ngayon, mas mahal na ang isang stick ng sigarilyo. So sa loob kung 40 taon ka nang naninigarilyo sa 4 na piso, ayan po, meron pong 537,600 na ikaw ay naipon na sana, kalahating milyon na sana yan kung inipon. Ano po? Pero ngayon, kung ito po ay 20 stick per day, dahil may mga tao nang nakakaubos ng 2 kaha o ng 1 kaha sa, tama ba? 2 kaha? O 1 kaha. Hindi kasi ako naninigarilyo eh. Sa isang kaha, ang laman po ng 1 kaha ay 20. Kung nakakaubos na 1 kaha sa 4 pesos ay, at 40 taon ka nang naninigarilyo, ay meron ka ng 1 milyon. Ano po? Meron ka ng mahigit 1 milyon na sana na naipon. Pero ang point ko dito, bagaman hindi ko nakapag-ipon, o sabihin natin hindi may ipon talaga ng ganyan, kahit na sabihin sa mga hindi naninigarilyo, kayo ba ay mayroon ng naipon? Wala pa rin po kaming naipon na ganyan kalaking halaga. Pero at least, hindi na po ito napunta para sa pangsira ng aming pong katawan, at napunta po ito sa dapat patunguhan at sa dapat puntahan. Ano po? Kaya mahalaga din na atin pong maunawaan na dapat ingatan po natin ang ating pong kalusugan. Yan po yung pinakamabuting regalo natin sa ating pong mga anak. Ang sabi nga po sa Isaiah 55 verse 2, ano't kayo nang gugugol ng salapi sa hindi pagkain at ng inyong gawa sa hindi nakabubusog. Inyong pakinggan ako at magsikain kayo ng mabuti at mga lugod kayo sa kataban. Sabi ng ating Panginoon, bakit pa kasi kayo ay bumibili o ginagastos ninyo ang inyong salapi na inyong pinaghirapan sa hindi naman pagkain? Bakit hindi kayo makinig sa akin upang magkaroon ng kapakinabangan ang inyong kinikitang salapi? Ano po? Kaya marami naman po mga kaibigan, mahalaga na i-consider din po natin ito. Isa pa, sa bisyo na kung saan ay dapat nating iwasan, ayun tinatawag natin, ayan, pag-iinom. At ito'y nakakasira din sa atin pong kalusugan. May mga bata pa lang tinuturuan ng mag-inom. Ano po, gaya po nito. Ba't ayaw mag-play ng aking mga video? Tingnan po natin ito. Medyo ang hirap gumamit ng video presentation ngayon kasi pagdating sa ano po ay ayaw nung gatas. Kung binigyan ng alak, ayan, wag naman ganyan mga kaibigan. Wag naman natin sanayin ang ating mga anak ay bata pa lang ay talagang pinapahintulutan na natin na sila po ay uminom po ng alak. Ayan. So, sabi po, ang alak po, sangayon sa pag-aaral, ang alcohol ay isa sa mabigat na suliraning panlipunan na kinakaharap ng sanlibutan sa ngayon, sapagkat ito ay nagdudulot ng kahirapan, kriminalidad, pagkalugi, at pagkawasak ng tahanan. Kailan niyo po yun, yung isang bote
ng alak. Ay ano po ang pwedeng may dulot nito? Pagdulot ng kahirapan. Kagaya ng aking binabanggit, sa halip na mapupunta sa pamilya, ay hindi na maibili ng bigas. Bakit? Naubos na pang-inom ng tatay o ng nanay. So, nagdudulot din ng kriminalidad. Pag nalasing ng isang tao, wala na siyang kontrol sa kaniyang utak dahil utak na alak na ang nagkokontrol ng kaniyang utak, nagkakaroon ng kriminalidad. At pagkalugi at pagkawasak ng tahanan. So, dahil daw po sa alak, marami pong mga tao o maraming mga anak at asawa ang nasasaktan ng kanilang tatay dahil sila po ay lango sa tinatawag po nating alak. Kaya ang alak ay ito po ay delikado at mahirap po talaga ng isang tao ay masanay sa paggamit po ng alak. Tingnan po natin ang sabi po ng banal na kasulatan. Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo, at sino mang napaligaw sa kaniya ay hindi pantas. So ang alak daw po ay manunuya at ang matapang na alak ay manggugulo. Totoo po yan. So kapag tayo po ay nagpaligaw sa alak, na tayo ay gumagamit nito, ang tawag po ng Biblia sa atin, hindi daw po tayo pantas. Ang tinutukoy po na alak po dito ay yung alak na nakakasira po ng katawan. Meron din namang mga alak na kung saan ay pwede nating inumin. Yung mga alak na gawa sa katas ng ubas. Ayan, hindi, yun po yan, nakakahilo lang yun. Pero hindi nakaka-apekto sa ating kalusugan at sa ating utak. Ang alak na tinutukoy po dito ay yung alak na kung saan ay nakakasira sa ating kalusugan at nakakasira sa bahagi ng ating pong mga katawan at higit sa lahat nakaka-apekto sa ating pong utak. Yan, kasi ang Biblia may sinasabi na alak na ginamit ng ating Panginoong Yesus at pinainom niya sa mga alagad para hindi po natin ma-misinterpret. Yun po ay alak na gawa sa katas po ng ubas. Gumawa din ng alak ang ating Panginoong Yesus mula sa tubig. Pero tinawag po ng Biblia yon na mabuting alak. Ay itong mga alak naman na ito, hindi po ito mabuting alak. Dahil ito po ay nakakasira po ng tahanan, nakakasira ng utak ng tao at nakakagawa ng mga krimen. Ano po? At yun po ang pinagbabawal po ng banal na kasulatan. Sabi po dito sa Proverbs, yung kawikaan kanina. Sinong nagbulong kaya no? Galing, nakasagot siya, kawikaan. May nagbulong ba? Binulungan pala. So, kawikaan, ano po? Yan po ay Proverbs at sulat po ni Haring Solomon. Ang sabi po ni Haring Solomon, ang sabi niya sa kanyang isinulat, sinong may ay, sinong may kapanglawan, sinong may pakikipagtalo, sinong may daing, sinong may sugat na walang kadahilanan, sino ang may maningas na mata, sila naghihintay sa alak, silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak. Aside po dito, sinong may ay? Sino daw po yun? Yung mga tao na pagka nalasingan, gano'n ang gano'n, gano'n ang gano'n, ano po, gano'n ang ginagang nangyayari sa kanila. Sinong may ay? Sinong may kapanglawan? Yung talagang masakit ang ulo, malungkot, at parang problemado yung talagang parang problemado kasi lasing na. Sinong may daing? Sino ang may sugat na walang kadahilanan? Bakit? Ay ay natama sa bato. So pagising sa kinaumagahan, ba't ako'y may sugat? Ayun yung pala ay kung saan na napatama o saan na napauntog ang ulo. Sinong may sugat na walang kadahilanan? Sino ang may maningas na mata? So sino daw po yung mga, tingnan natin, yung mga nakainom, talagang pula yung mata nila, namumula yung mata. Ang sabi po dito, silang naghihintay sa alak, silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak. So, sabi po ng banal na kasulatan, huwag po tayong paliligaw sa mga ito dahil ang mga tao po na gumagamit ito, ang tawag po ng Biblia ay hindi po pantas. Ngayon po, kung tayo po, mga minamahal ko po mga kaibigan, ay nakakagamit po nito, pag-isipan lamang po natin. Ito naman po ay hindi namin kayo pinipilit na ang ating pong pinag-aaralan ay talagang 100% na gawin natin. Pero at least, napaalalahanan namin kayo, nabigyan namin kayo ng paalala at mga bagay na pwedeng mangyari kapag ginawa po natin ang mga bagay na ito. Imagine po natin na ito tayo, sa mga magulang, mga kalalakihan. Imagine po natin na tayo to. Maganda tingnan. Diba? Minsan mahirap na tayo. Tapos papakita pa natin ganyan ang ating itsura. Parang mas tayo na mismo ang nagpapakita at ibinababa natin ang ating sarili. May nakita na kayong mayor na ganyan? Diba? Ayun ako sa barangay captain.
Nasa barangay yun eh. Pero yung mayor na ganito, wala pa ako nakita. Bakit? May control po sila. Nung ako po ay mag-aral, pag-aralan ko, bakit ba ang mga mayayaman ay mayayaman? Ano po yung kanilang gawain? Doon sa Pangsiam, isa sa gawain po ng mga mayayaman, yung talagang lifestyle po nila sa buhay, sabi nung narrator, sabi niya, yung Pangsiam ay mahihirapan kayong gawin, pero kahit hindi kayo sang-ayon, ay ituturo niya daw ito. Yung Pangsiam na dahilan o lifestyle ng mga mayayaman ay ano po, ingatan ng kanilang kalusugan. Tayo, hindi na nga tayo ganun kayaman. Ayaw pa natin mag-ingat. Ay wala naman tayong pang-hospital. Ano po? Pero yung mga mayayaman, mayaman sila pero iniingatan pa rin nila ang kanilang kalusugan. At hindi sila nagpapakita ng ganito, natutumba-tumba yan sa ano. Sila po ay mayaman na sila pero hindi po naglalasing din naman sila pero hindi ganyan. Ano po? Sila po ay nasa loob ng bahay at pag nakainom na ng tumatalab na yung alak, tumitigil na po sila. Yung mga mayor, pag yan ay nakashot na, kasama yung mga kaibigan, isang baso lang, tama na, at least makakauwi ng maayos at mapayapa. Kaya, hindi magandang tingnan kapag kaganyan po tayo. Kaya ang alak, walang mabuting maidudulot sa buhay po ng tao. Ito po ang epekto ng alak sa buhay ng tao. Yung alcohol, naapektuhan po niya ng utak. Nakapekto yan sa atin pong mga utak. Ang alcohol ay humahad lang sa daanan ng signal ng utak upang maapektuhan ng pagkilos, pagpapasya, pag-iisip, ugali at gawi. Yun daw po ang nangyayari. Kaya pala ang isang tao na nakapag-take ng alcohol ay apektado po yung pagpapasya ng isip. Yung iba nakakapag-English. Ano po? Yung iba nakakakanta kahit sintonado pag nakainom ng alak. Bakit? Naapektuhan yung kilos, naapektuhan yung pagpapasya, naapektuhan din yung ugali. May mga tao na ang bait-bait kapag sila po ay hindi nakakainom ng alak. Pero pag nakainom ng alak, ay talagang napakatapang at siga na ng barangay. Yan po ang nangyayari. Kaya naapektuhan po ang utak ng isang tao na umiinom po ng alak. O, sa mga kababaihan, ang kalimitang nangyayari niyan, kapag umiinom po ng alak, kasama mga kalalakihan, nagagang rape po sila. Nare-rape po sila ng mga kalalakihan. At ang tawag nga po doon ay gang rape. Bakit? Hindi lang isa ang gumagalaw sa kanila. So, meron din naman na nabubuntis ng maaga kasi nakipag-inuman kasama ang mga kalalakihan. Yan po dahil apektado na po ang pag-iisip at kilos nila. Hindi na nila makontrol. Naapektuhan din po ang ating pong mga atay, ano po, at nagkakaroon ng tinatawag na fatty liver. Yang dahilan din po niyan ay yung tinatawag po nating dahil po sa alcohol. May nakita ako sa isang lugar sa Batangas, napakagwapong lalaki kasi matangkad, maputi, at galing ibang bansa. Maayos din ang itsura, ano po. Pero nakita ko yung kanyang mga balat, may mga may cirrhosis na pala siya. May mga parang pula-pula dito na hindi maganda sa balat ng isang tao. At sabi ko ay sayang. Pero alam niyo po kahit ganon hindi pa rin natigil sa pag-inom ng alak. Sabi ko ay sayang, sinisira ang kanyang sarili. Yun po ang ibig ko pong sabihin. Ano pa? Ang sabi po dito, yung pancreas. Kaya nagkakaroon ng diabetes, nagiging diabetic ang tao. So yan po yung mga epekto sa tinatawag po nating pag-inom po ng alak. Ano po? At kapag ang isang tao po ay nakainom ng alak at naglakad-lakad pa, ay ganyan na po ang nangyayari. Okay. So, hindi ko na yan i-play. Ano po? Sa pag-inom ng alak, nagkakaroon din po ng mga tinatawag nating krimen. Ito po ay totoo. Ano po na nangyayari? May mga tao nakakagawa ng krimen na hindi nakainom ng alak. Pero may mga tao naman na mababait, pero dahil nakainom ng alak, ay nakagawa po ng krimen. Kaya delikado po talaga ito. At yan din po ay, tingnan po natin. Sa video na ito. Wala. Talagang sira yung aking presentation. Kakaroon po din po yung tinatawag na violence. Ayan. So, yung isang asawang lalaki, kapag nakainom ng alak, ay napaka-violente sa loob ng tahanan. May mga magulang o may mga anak na kapag nalasing na yung kanilang tatay, ay lumalayas na. Talagang alam na nila mangyayari kapag nalasing ang kanilang tatay. Alam nila na magwawala at mamalo na, mambubugbog na yung kanila pong tatay. Kaya yung mga anak, umaalis na lang ng bahay.
nakahagawa po ng violence pag nakainom po ng alak. At yan nga po, yung pinakita ko kanina, ay ganyan din po ang nangyayari sa inuman. So, minamahal ko po mga kaibigan, kung tayo man po ay hindi naman ganong kaganda ang atin pong kalagayan sa buhay, lalo hindi naman tayo ganun simple lang ang ating buhay, ipasimple na lang po natin. Huwag na po natin ipakita na ibababa pa natin yung ating sarili kasi nakikita ng kapitbahay natin, ganyan ang ating pong itsura. So kung titingnan natin, halimbawang tayo ito, halimbawang ako yan, parang hiyang-hiya ako sa aking sarili na makikita ng mga tao na ako po ay nagkaganyan. Ang payo po ng banal na kasulatan, sa unang Korinto, 10:31, sabi po dito, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisinuman, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yung unang Korinto 10:31 ay parang hindi kasi ako sanay na sa Tagalog, ano po. Buti nabanggit ko siya ng diretso. Hindi ako sanay sa Tagalog kasi ang basa ko po dyan ay 1 Corinthians chapter 10 verse 31. So, tinagalog ko lang. Pero hindi po talaga ako sanay sa Tagalog. So kung tayo daw po ay nagsisikain man o nagsisino man, anuman ang ating ginagawa, gawin natin sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Ang pangalawa na pinakamagandang regalo natin sa ating pamilya ay tayo po ay maging makadiyos. Napakagandang regalo po nito sa ating pong pamilya. Yung tayo po, ang ating pong pamilya ay makikita na sumisimba, na ando sa church, buong pamilya na sumasamba at nanalangin sa ating Panginoon. Ako po ay natutuwa, ano po, doon sa mga bata, umaawit sila para sa Panginoon, inaawitan tayo, mga bata pa lang, yung mga magulang nung nakaraan, umawit po sila. Ako ay natutuwa sa mga ganon, na sila po ay nagpapakita at hindi sila nahihiya na sila po ay may pananampalataya sa ating Panginoon. At ganun din yung mga kabataan. Ano po, ang kabataan naman, common na yan. Talagang sila po ay masigla sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Pero yung mga magulang at mga bata ay nakakatuwa talaga silang tingnan na sila po ay sa murang edad nagpapagamit sa ating Panginoon at yung mga magulang naman ay hindi po sila nahihiya na sila po ay nagpapagamit sa ating pong Panginoon. Meron pong 5 hakbang tungo sa pagbabago. So kung gusto po natin magbago, mabago ang ating pong buhay, ito po ang nakikita kong pinaka-solusyon. Dahil mahirap pong baguhin talaga ang ating sarili. Mahirap po yan. Tayo, sabihin natin, nababaguhin natin ang ating sarili. Ako nga, sasabihin ko, magda-diet na ako. Hirap na hirap ako mag-diet. Diet lang po yun. Sa susunod na taon, 2023, babaguhin ko na yung ganito kong ugali. Pagdating ng 2023, wala pa rin. 2024, ulitin ulit. Sana sa 2024, mabago ko na yung ganitong ugali. Hindi pa rin po. Mahirap pong baguhin ang ating pong sarili. Hindi rin po tayo pwedeng baguhin ng pastor. Hindi ko po kayo pwedeng baguhin. Hindi rin kayo pwedeng baguhin ng pare. Ano po? Sino mang tao, hindi tayo o mahihirapan na tayo po ay baguhin. Hindi rin lalo tayo pwedeng baguhin ang ating kapitbahay. Pag pipilitin tayong baguhin ang ating kapitbahay, ay magpapangbabag kayo. Kumbaga sa Batangas, magpapang-away kayo. Bakit? Ang tingin nyo, pinapakailaman kayo sa inyo pong buhay. So kung walang makapagbabago sa atin, paano tayo mababago? Ano ang pwede nating gawin? Okay, so 5 hakbang para sa pagbabago. Una, tanggapin natin ang katotohanan. Isipin natin na tayo po ay mahal ng ating Panginoong Diyos. Isipin natin at may nagmamahal po sa atin. Mahal tayo ng ating pong may kapal. Mahal tayo ng ating Panginoon. Yan po yung mabasa natin sa Jeremiah chapter 31 verse 3. Ang pangalawa, kilalanin natin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Isipin natin, kilalanin natin, hindi natin kayang magbago. Mahihirapan tayo. Yan po ang pangalawang hakbang. Okay. So, mahalaga po yun, yung kilalanin natin ang ating sarili na mahirapan tayo magbago. Dahil yan po ay tinatawag na acceptance. Ang pangatlo, maniwalang si Jesus ang makapagbabago sa atin. Makapagliligtas po yung nandiyan. Babaguhin natin ano po yung makapagbabago sa atin at magliligtas sa atin. So, ang ating Panginoong Jesus lang ang may kakayanan. Nakita natin na hindi natin kayang baguhin ang ating sarili, pero mayroong Panginoong Jesus na pwedeng magbago sa atin at higit sa lahat ay pwedeng magligtas sa bawat isa sa atin. Ang pangapat, ipahayag natin ang ating kasalanan sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, mahirap magbago. Talagang hindi ko kaya, Panginoon. Tulungan po ninyo ako. Ipahayag natin sa ating Panginoon ang ating kasalanan. Panglima,
panghawakan ng kaniyang kaloob na buhay na walang hanggan at magpasya na paglingkuran siya magpakailanman. Yung paglilingkod sa ating Panginoon ay unti-unti pong nakapagbabago sa tao. Dahil ang pagbabago po ay process. Kung kayo po ay talagang simula pagkabata ay magiinom na, mahirap baguhin yun. Kahit na ikaw ay nabinyagan, nabautismuhan na, pwede pang bumalik yun. Ano po? Dahil ang pagbabago ay unti-unti. Pero matutulungan ka ng Panginoon kung ikaw ay patuloy na maglilingkod sa Kaniya. Kung ikaw ay patuloy na sasamba, sisimba kasama ng inyong pamilya, kung ikaw ay patuloy na magbabasa ng Bible, patuloy kang babaguhin ng Panginoon. Ano? Kaya kung meron po kami mga nabinyagan na o Adventist na kung saan ay nakakainom pa rin, nakikita nyo pa rin na parang bumabalik, may struggle po yun. Hindi po agad-agad nababago talaga, mga minamahal ko po mga kaibigan. Pero sa tulong ng Panginoon, sila po ay sumisimba, nananalangin, ipinapanalangin ng mga kapatid, unti-unti po nilang nare-realize, napapayuhan ng pastor, napapayuhan ng mga magulang na hindi naninigarilyo, hindi nagiinom, nakakatulong po yon para unti-unting magbago. So panghawakan natin na ang Diyos, ayun po, panghawakan ng kaniyang kaloob, na buhay na walang hanggan. Ang Diyos nagbibigay po yan ng buhay na walang hanggan. Ang ating Panginoong Hesus, sa Kanya lang meron pong forever. Dahil sa mundong ito, wala talagang matatawag nating forever. Lahat ay may hangganan. Ang pagiging mayaman ng tao may hangganan. Ang pagiging makapangyarihan ng tao may hangganan. Ang kagandahan ng tao may hangganan. Ang pagkatao ng isang tao may hangganan. Ang mga gamit natin sa mundo ito may hangganan. Ang ating mga magulang may hangganan. Ang ating mga anak may hangganan. Walang forever sa mundong ito maliban sa ating Panginoong Hesus na magkakaloob sa atin. Kung gusto po natin na ang ating pamilya ay makasama natin magpakailanman sa mundo, magpakailanman, sampalatayanan natin ang ating Panginoong Hesus, balang araw tayo po ay magkakasama-sama muli sa langit na bayan. Dahil sa mundong ito, wala talaga. Tayong lahat ay may paghiwalay. Mawawalay tayo sa ating anak, mawawalay tayo sa ating asawa, dahil may kamatayan ang buhay ng tao. Pero pag tayo nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, merong buhay na walang hanggan. Doon sa langit, maaaring magkasama-sama muli ang isang pamilya, muling magkita-kita ang magkakaibigan, muling magkita-kita ang magpipinsan. Walang iba kundi doon sa langit na bayan. So dito, sabi po, ang ating pamilya ay walang saysay kung wala ang ating Panginoong Hesus. Kung wala ang ating Panginoong Hesus, ang bawat pamilya ay wala pong tinitingnang pag-asa. Ang sabi po dito, pero kung ang ating Panginoong Hesus ay nasa atin pong sambahayan, nasa ating pamilya, merong kaligayahan sa atin pong tahanan. Kaya nga po merong awit na, when Jesus is in the family, happy, happy home. Totoo po yan. Marami po akong nasaksihan. Hindi lang po sa pananampalatayang Adventist. Ano po? Hindi lamang sa pananampalatayang Adventist. Sa ibang pananampalataya na nakikita ko na buo ang pamilya na sumasamba sa Panginoon, masayang masaya sila. So, kaya nga, dahil pag merong Panginoong Hesus sa ating pong sambahayan, meron pong tunay na kaligayahan. Bago po magtapos, gusto ko pakinggan niyo po ang kwento po na ito. Sa isang piitan o kulungan ng mga kriminal, at dito po sa Louisiana State Penitentiary ay isang kulungan po ito ng mga kriminal na kung saan ay talagang matataas po yung kalidad ng kanilang kaso. So yung mga kaso nila ay talagang hindi po biro, hindi po basta pagpatay lang ng isang tao. Ang mga pinapasok po sa piitan na ito ay mga kriminal na talagang maraming napatay, mataas ang kaso, at grabe na yung kanilang kasalanan. Ngayon, isang beses, merong bagong warden. May bagong warden dito na isang Kristiyano. So isang araw, kasama siya doon sa bibitayin. Dahil sa Louisiana ay meron pong batas na pagbitay. Merong isang bibitayin na lalaki. At ang bibitayin na ito ay, ang pangalan po niya ay John Ward. Okay. Si John Ward ay bibitayin. So kasama yung bagong warden na isang Kristiyano na naglalakad. At nasaksihan niya na si John Ward ay namatay sa pamamagitan ng bitay. Iniisip niya, ano na lang kaya ang mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon tapos namamatay na sila.
ay sa kulungan po na kanyang kinalalagyan, sa kulungan na kanyang kinalalagyan ay mga kriminal na kung saan ay wala nang ginawa doon, kundi sila ay magkaroon ng riot, nagpapatayan, nagsasaksakan, magkita-kita lang yung mga magkaibang grupo, nagmumurahan, mga tao na kung saan ay walang pinaniniwala ang Diyos. Matitigas ang kanilang mga puso. Wala na sa kanila ang pagpatay sa kulungan po na ito. Isang beses itong lalaking ito, na kung saan ay isang Kristiyano na bagong warden. Meron pong ulit, isang beses ay kasama siya sa naglalakad ulit sa isang tao na bibitayin. At nung bibitayin ng tao, kinausap ng warden na sabi niya, manampalataya ka lang sa ating Panginoong Hesus, maaari kang magkaroon ng kaligtasan. Nang mabible sabihan ng kaunti, yung isang tao na bibitayin ay nakita ng lalaking ito na kapag ng lalaking binitay na ito ay masaya. Namatay siya pero nagkaroon ng kaligayahan sa mukha ng lalaki dahil na Bible studyhan ng kaunti ng lalaki pong ito na kung saan ay bagong warden. So yung bagong warden, natuwa siya. Ang sabi niya, masaya pala ang maglingkod, yung may bahagi mo ang Panginoong Hesus. Kaya ang ginawa niya sa kulungan, nagsimula siyang mag-Bible study. Unti-unti dito sa mga taong wala nang ginawa kundi magmura, wala nang ginawa kundi magpatayan, walang kinikilalang Diyos, nag-Bible study po ang warden po na ito. At hanggang isang araw, may mga tao na halangang kaluluwa, subalit nagbago at tinanggap ang ating Panginoong Hesus. Ang kapangyarihan ng pagbabago hindi po nagmumula sa pastor, hindi nagmumula sa relihiyon. Ang pagbabago, ang kapangyarihan ng pagbabago ay nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Napakaraming mga tao sa loob ng kulungan ang nagbagot na ng palataya sa ating Panginoon. Na dati sila po ay nagmumurahan, sila ay nagpapatayan, sila ang pinagmumulan ng riot sa loob ng kulungan. Ngayon, sila ay makikita mo na sa loob ng simbahan. Nagbagong buhay at kinilala ang ating Panginoong Hesus. Mga minamahal ko po mga kaibigan, sa ating Panginoong Hesus, yung pagsampalataya natin, diyan lang magkakaroon tayo ng tunay na pagbabago. Kahit kayo magpapalit-palit ng pananampalataya ng relihiyon, kung hindi totoo ang inyong pananampalataya sa ating Panginoon, walang tunay na pagbabago. Pero kung magiging totoo ang ating pagtanggap at pagsunod sa kalooban ng Diyos, magiging totoo ang ating pong pagbabago at magkakaroon ng kaayusan sa ating pong pamilya. Kaya kung kayo po ay mayroong mga problema sa inyong mga anak, ilapit nyo sa ating Panginoon. Problema sa inyong asawa, ilapit nyo sa ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus lamang ang makakatulong sa atin at makakatulong sa ating pong pamilya. So ito lamang po at pagpalain tayo ng ating pong Panginoon ngayong gabi.
pong lahat ay yumuko para sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa ilang paalala sa amin ngayon pong gabi. Batid namin na ito po ay makakatulong po sa bawat pamilya, sapagkat nais namin na ang bawat pamilya ay magkaroon po ng kaayusan. Marami po mga pamilya talagang marami pong problema sa loob ng tahanan. Kaya maraming salamat sa inyong salita na siyang nagpaalala sa amin ngayon pong gabi. Salamat din po sa mensahe ng kaligtasan ay tanging sa inyo lamang. Panginoon, kami po ay humihingi ng tulong sa inyo. Tulungan kami na magkaroon po kami ng pagbabago sa amin pong buhay. Tunay na alam nyo na napakahirap. Hindi po namin kaya. Walang sino mang may kakayanan na kami po ay baguhin, maging ang amin pong sarili. Pero maraming salamat sapagkat kami po ay may pag-asa na kung kami po ay magpapasako po sa inyo, ipagkakalob niyo po ang banal na Espiritu upang tumulong sa amin na kami po ay magkaroon po ng pagbabago. Tulungan kami na magkaroon po kami ng kaligtasan sa inyo pong pangalan. Nandalangin po namin ngayong gabi ang bawat pamilyang naririto na nakapakinig na inyong salita ay hindi lang kami magkita-kita sa mundong ito, kundi magkita-kita rin kami at ang bawat pamilya magkasama-sama rin naman diyan sa langit na bayan. Ito po ay aming pong dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan, so thank you po. Maraming salamat sa inyo pong pag-attend sa atin pong ika-5 gabi. At bukas po ang atin pong ika-6. Bukas po ay amin pong araw po ng pagsamba. So meron po kaming pagsamba sa umaga. Sa mga gusto pong makita, mag-observe, pwede po kayong magsabi kay Pastor John, kay Ate Jen, sa ibang mga kapatid, kung gusto niyo pong sumama.